Salamat, Pia. Mainit ngayon ang mata ng Bureau of Customs sa pagpupuslit ng bigas sa bansa. Pero meron pa rin mga nakakalusot. Ngayon nga ay may halos sa 3,000 container ng mga bigas sa Manila Port na hinihinala ay pinuslit mula sa Vietnam. Nakatutok si JP Soriano. Nananatili sa Manila International Container Terminal o MICT sa Manila Port ang ilan sa halos 3,000 container na mga bigas na galing Vietnam na hinihinalang ipinuslit sa bansa. Ayon sa customs, maayos pa ang mga bigas at pwede pang makain kahit ilang linggo na itong nakahold dahil hindi kompleto ang mga papeles. Pero hindi pa alam hanggang ngayon kung kailan ito mailalabas para mapakinabangan. Sa mga dokumentong isinumite sa Bureau of Customs ng mahigit 20 consignee ng 3,000 container ng bigas, lumalabas na accredited daw nila ang mga importer na ito. Ang ibang dokumentong binigay nila, legal naman daw, tulad ng phytosanitary certificate at import entry declaration document na ito na nagsasabing galing ang bigas sa Vietnam. Pero hindi pa rin ilalabas ng customs ang mga bigas. Wala kasing maipakita ang mga consignee na import at allocation permit mula sa National Food Authority. Hanggat hindi raw maipapakita ang mga permit na ito, itinuturing na iligal ang pag-angkat sa mga bigas at mananatili sa MICT at iba pang ports. Ang rice importations, as any other importation, they require the payment of duties and taxes, of course. They go through the same process. Rice importations are regulated. No, they, as a policy, ang policy ng BOC and also the Department of Agriculture, they require prior authority to import. No, they require import permit. NFA is the issuing authority. Patuloy ang investigasyon ng BOC sa mga consignee ng mga bigas na ito. Iginigiit daw kasi ng mga consignee na hindi na nila kailangan ng import permit mula sa NFA. The Deputy Commissioner for Intelligence is on track na ayusin yung accreditation for importers. Preventive yon, of course. Kung makakalusot pa rin dyan yung mga nag-iisip ng di maganda, sa enforcement side, we are ready to really apprehend it. May 30 araw ang mga consignee para masumite ang import at allocation permit kapag walang naipakita sa takdang panahon. Ang interest namin, apprehended na yan, i-auction as quickly as possible to gain revenues for the government. Maigpit daw ang pinagdadaanan ng mga inaangkat na bigas sa customs mula sa MICT sa Manila Port kung saan din dumaan ang ilan sa mga nabuking na smuggled na mga bigas, 24 oras ang operasyon. Dito pinoproseso ang lahat ng imported shipping containers o cargo bago ma-deliver sa mga consignee. We physically examine the goods. Gayunpaman, mayroon pa rin mga nakakalusot. Patuloy din na inaalam ng customs ang totoong pagkakakilanlan ng isang David Tan na sinasabing nasa likod ng rice smuggling sa bansa. Ang David Tan na ito ay isa sa inirekomenda ng Senate Committee na sampahan ng reklamo. His name does not appear in any transaction. But it is alleged that there is a certain person named David Tan that is orchestrating ito. But kung sino man yun, we will review that. JP Soriano, nakatutok 24 oras.